Masaya natin ipaghandang pagdating ng manunubos na tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Simula noong unang-una, nang ang tao'y nalubos sa sala. Bilang ako ng Birhenya maglilihim, ang sagot niya ay Emmanuel. Masaya natin ipaghandang pagdating ng manunubos na tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kapag marunong ka, kikita ka, yayaman ka, magtatagumpay ka sa buhay. Pero hindi sapat ang maging marunong lang. Kailangan tayo'y maging matalino. Dahil kapag matalino ka, diyan ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sino ang taong matalino? Siya yung taong alam niya ang mali at pinipili niya ang mabuti at tama. Minin natin, maraming pagkakataon na kung saan alam na nating mali, pinipili pa rin natin. Marunong nga tayo, pero nagkukulang tayo sa pagpili at pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya naman, minsan pa tayo magpakumbaba, aminin natin ang ating mga naging pagkakasala para makita tayo minsan pa karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong lakas at kami iyong tulungan upang ang hinahadlangan ng aming kahinaan at kakulangan ay mapalaya ng iyong pag-ibig na mapagbigay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog, bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, sapagkat siya ay kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo. Lungsod mang matatag ay binabagsak, pati muog ay winawasak.
hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tuntungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa puon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuti ang pagtitiwala sa puon ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginooy papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon, ang Panginoong Diyos, tanging ang matuwid, ang pababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinagpagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo, poon kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay, kanyang tatanggapin, ang poon ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Alleluia, 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 alleluia. Hanapin ang poong mahal siya'y ating matatagpuan. Sa kanya tayo magdasal. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang maalagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kung hindi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May napakaganda pong kwento tungkol sa isang palaka at alakdan. A story about a frog and a scorpion. Nung isang araw daw, nasa tabing ilog itong palaka at nilapitan po siya nung alakdan.
Sabi ng alakdan sa kanya, "Kaibigan, tulungan mo naman ako. Gusto kong makatawid dito sa ilog. Pwede ba akong sumakay sa likod mo at lumangoy ka, dalhin mo ko doon sa kabilang ilog?" Sumagot naman daw po itong palaka. Sabi niya, "Ayaw ko nga. Hindi pwede. Kasi kung tutulungan kita, baka tuklawin mo ako. Papatayin mo lang ako eh." Pero sabi po nitong scorpion, "Bakit ko namang gagawin yun? Utak palaka ka talaga. Isipin mo na lang, kung nakasakay ako sa likod mo at tutuklawin kita, edi pati ako lulubog. Mamamatay din ako. Bakit ko gagawin yun?" At napaisip po itong palaka. Tama nga naman. So pumayag po yung palaka, sinakay niya yung alakdan sa kanyang likod at nag-umpisa po siyang lumangoy doon po sa ilog. Pero pagdating po nila doon sa gitna ng tubig, tuk! Tinuklaw po ng alakdan yung palaka. Nabigla po yung palaka at sabi niya, "Bakit mo ko tinuklaw? Tignan mo na, lulubog ako, pati ikaw mamamatay ka din." At sumagot po yung scorpion, sabi niya, "Pasensya na. Hindi ko mapigilan eh. Nasa kalikasan ko talaga ang manuklaw." Kaya ito pong palaka at alakdan lumubog sa tubig. Tigok, patay silang dalawa. Ano po ang aral? Mga kapatid, simple lang. Kailangan nating maging matalino pagdating sa masama. Kahit na anong ganda ng salita ng masama, masama pa rin ito. Kahit na anong itsura ng masama, kahit na anong pangako ang sabihin nito, masama pa rin ito. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging hangal sa harap ng masama. Tandaan, hindi naman lahat ng nakangiti ay mabuti. Hindi naman lahat ng mukhang okay ay okay talaga. Hindi naman lahat ng iyong pinakikinggan ay dapat mong paniwalaan. Amen? At ito din po ang pinapaalala ng Panginoong Hesukristo sa atin sa nabasang ebanghelyo. Huwag tayong maging mangmang. Ano ang pagiging mangmang o hangal? What does being foolish mean? Ito po, tandaan nyo. You are foolish, mangmang ka, kapag alam mo nang mapanganib, pero pinipili mo pa rin. Alam mo nang masama, tinatanggap mo pa rin. Alam mong hindi na nakakabuti sa'yo, nagpapatuloy ka pa rin. Ang halimbawa nga po ng Panginoong Hesukristo dito ay tungkol sa taong nagpapagawa ng bahay. Alam na ng tao, malambot yung lupa. Doon pa siya nagtayo ng kanyang tahanan. Kaya nga pagdating daw po ng ulan, ng baha, anong nangyari? Gumuho yung bahay. Di ba ganyan din po pagdating sa ating buhay? Nasisira ang magandang buhay natin dahil tayo'y nagiging tanga pagdating sa masama. Kaya walang maayos ngayon sa iyong buhay. Ito ay dahil nagpaloko tayo sa masama. Amen? Kaya nga, sabi pa ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, "Panginoon, Panginoon," ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yung mga gumagawa lang sa kalooban ng aking Ama. Ibig po sabihin, hindi sapat yung marunong ka lang. Hindi sapat yung magaling kang magsalita tungkol sa Diyos. Hindi rin sapat ang pagtawag mo sa Panginoon. Kung malayo naman ang iyong puso sa Kanya, lalong-lalo na kung iba ang iyong ginagawa, kailangan ang pagsunod. Amen? Kailangan ang ating buhay ay nakatayo sa bato. At ano ang bato? Pundasyon dito sa mundo. Hindi po ba? Yan ang ating simbahan. Mga kapatid, matalino ka kapag ikaw ay palaging nakasunod sa utos ng simbahan. Dahil ang simbahan natin, walang ibang nais o hindi paglingkuran ang Diyos. Amen? Ano po sa tingin nyo
ang pagkakaiba ng marunong sa matalino? What is the difference of being intelligent and wise? Ang marunong, alam niya kung ano yung masama. Pero ang matalino, alam niya yung masama, iniiwasan niya yung masama, at pinipili niya yung mabuti. Ang malungkot na kwento, hindi po ba? Marami sa atin marunong, pero hindi matalino. Marami sa atin alam naman ang masama, pero pinipili pa rin ito. Hindi lang minsan, kung hindi palagi. At kapag pinipili mo ang masama, hindi ka talaga marunong. Ang pumipili sa masama, kahit na alam niya hindi nakakabuti sa kanya ito, ang tawag natin sa kanya ay tanga. Pasensya na po ha, dun sa salita. Masakit man, pero di ba, minsan kailangan mong masaktan para ikaw ay matauhan. Yan ang kailangan ng napakarami sa atin. Kaya wag mo sisihin ng Diyos kapag ikaw ay nahihirapan. Ginigising ka lang ng Diyos kasi ibig sabihin, hoy, napalayo ka na sa akin. Hoy, hindi mo na ako pinipili. Hoy, nagkukulang ka na sa pagmamahal sa akin. Pain is a wake-up call to us that we are living a foolish life. And when you are living a foolish life, you will never be happy and you will never experience true joy. Amen? Ano ang susi ng isang masaya na buhay? Nag-uumpisa sa pagiging matalino. Kaya nga sabi ng Diyos sa atin, be wise. Hindi niya sinabing be nice. Hindi niya sinabing be kind. Ang habilin ng ating Panginoon, be wise. Dahil ang kasamaan, magaling magsalita, magaling manlinlang, nagbabalat kayo, magaling magpanggap. But remember this, evil will always convince us that it is good. At meron pong isang salita na madalas sinasabi sa atin ng demonyo. Kaya tayo'y nahuhulog sa kanyang patibong. Ano po ito? Yung salitang okay lang. Di ba? Alam na nating masama. Alam na nating hindi makakabuti sa atin ito. Alam natin na hindi tayo magiging banal dahil dito. Pero naririnig natin sa ating loob, binubulong ng dyablo. Okay lang. Sige na. Gawin mo na. Pagpatuloy mo na. Yan ang sermon ng demonyo. Limbawa, diba? Yung iba sa inyo naririnig, okay lang na uminom. Kahit na alam mo naman, sira na ang atay mo. Di po ba? Okay lang na manigarilyo. Kahit na hindi ka na nga makahinga eh. Okay lang. Sumugal ka. Kahit na alam mo, wala kang pera, nangungutang ka na lang. Okay lang. Mambabae ka. Kahit na alam mo, may asawa ka na, di pamilya ka na. Okay lang. Magnakaw ka. Kahit na alam mo, yung ibang tao, hirap na hirap sila, pero patas pa rin silang lumalaban. Aminin nyo, yung mga iba sa inyo, kain na ng kain ng bawal, ng mataba, ng matamis, ng maalat. Pero nung sinasabi, okay lang, may gamot naman. Okay lang, magpapacheck up naman ako. Okay lang, konti lang naman eh. Okay lang, magpapapray over na lang ako kay Father Joel. Mga kapatid, gising! Mag-ingat po kayo. Kung alam mo ng masama, iwasan mo na yan. Kaya nga, kung babasahin niyo po, yung turo, habilin ni San Pablo sa mga tao ng Korinto. Pagdating sa pakikiapid, pagdating sa pagnanais ng ating katawan, anong sabi niya? Tumakas kayo! Flee! Run away from sexual immorality. Ibig sabihin, huwag mong i-entertain yan. Tumakbo ka ng mabilis, umalis ka na. Hindi mo malalabanan yan. Matatalo at matatalo ka. Kung alam mo ng masama, mga kapatid, humarap ka na agad sa Diyos.
Huwag mo lalabanan yan. Kasi mahina ka lang. Hayaan mo ang Diyos siyang lumaban para sa iyo. Kaya nga, napakahalaga po ng pagsuko natin sa Diyos. Surrendering to God. That is wisdom. The wisest thing that you can do is to allow God to take hold of your mind. Because when you are with God, when God lives in you, He will defend you. Di po ba? Pagtatanggol ka ng Diyos, kung nakalapit sa iyo ang Diyos, may panlaban ka kung nasa iyo ang Diyos. Kahit na anong itsura pa ng masama, maganda man ito, nagbabalat kayo lang ito, nagkukunwari lang itong mabuti, bandang huli, may bunga pa ring masama yan, masasaktan ka. Kaya nga, isa pong babala, huwag ka sanang maging tanga sa masama. Dahil mag-umpisa man na mukhang mabuti ito, kalaunan, ang naghihintay sa'yo ay kamandag at kamatayan. Amen? Build your life on solid rock. What is the solid rock of our life? That is truth, obedience, humility, the presence of the Lord. Dahil kapag dumating na ang mga baha ng ating buhay, mga problema, ang mga suliranin, sino ang mananatiling nakatayo? Sino ang mananatiling malakas? Yung mga matatalino. Amen? Ang dasal at panalangin ko po mga kapatid, piliin yung maging matalino laban sa masama. Kahit na maraming pumipili sa masama, manatili kang maging matalino. Dahil ang matalino ang ginagantimpalaan at pinagpapala palagi ng Diyos. Huwag nating hintayin na masaktan bago tayo matuto. Matuto ka na habang maaga. Matuto ka na sa iyong sakit at problema. Matuto ka na sa ibang taong nahirapan. Makinig ka palagi sa boses ng Diyos para manatiling malakas at matatag ang iyong buhay hanggang sa muling pagdating ng Diyos sa kawakasan ng panahon. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga politiko at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating pananampalataya, naway magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, Ikaw ang aming lakas sa oras ng aming pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at takayin mo kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Sa'yo, Panginoon, kami nag-aalay, tinapay ng sakit
hapdi at lungkot, tinapay ng pagod, tinapay ng bigat, gawin mo ng tinapay ng tuwa, maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus, maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw na rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan, na ngayon pa man ay aming nang pinakikinabangan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya, pinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na Birhen, Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang pagdating niya'y inilahad ni Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo, sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina, Jesus, aming mananako. Dusa ng iyong bayan, masta't abot
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang magpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi ang mga marurunong ang makakapasok sa kaharian ng Diyos, kung hindi ang mga matatalino. Ang marunong alam niya ang masama at ang mabuti, pero ang matalino, siyang palaging pumipili sa mabuti at iniiwasan ang masama. Tayo ay pinapaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo, huwag maging hangal. O sa ibang salita, pagpasensyahan nyo na po, masakit man, sa tenga na naririnig, huwag kang maging tanga sa masama. Diba, aminin ng iba sa inyo, sila'y nagpapakatanga. Dahil sinusundan nila ang kanilang mga puso. Hindi dapat ang ating puso ang ating sundan, kung hindi tanging ang Diyos lang. Kasama sa ating paghahanda para sa Kapaskuhan at sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, tanong natin sa ating sarili, nagiging matalino ba ako? Palagi ko bang sinusundan ang kagustuhan ng Diyos? At ano ang tanda na sinusundan mo kanyang kagustuhan kapag binubuhay mo ang salita ng Diyos sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Tigilan mong sabihin yung okay lang. Pag sinasabi mong okay lang, kinukumbinsi mo ang iyong sarili doon sa masama ng iyong ginagawa. Imbis na sabihin mo okay lang, dun sa masama, sabihin mo hindi okay. Hindi okay. Tanong mo sa Diyos, ano ba yung okay na dapat niyang pinapagawa sa iyo? Tanong mo sa Diyos, ano yung mga okay na dapat mong gawin sa iyong buhay. Di ka magkakamali kapag ang Diyos ang nangunguna sa iyong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.